Good morning po sa ating lahat. Ah, Salamat sa panibagong umaga na ipinagkaloob ng Lord sa atin. Ngayong umaga, magbulay po tayo ng kanyang salita. Kung meron po kayong Biblia, ah, kunin nyo na po, magbulay po tayo ng kanyang salita. Sama-sama po tayo na mag-worship sa kanya. Sama-sama tayo na palakasin yung ating pananampalataya. Mas makilala ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya sa umagang ito, nais kong basahin sa inyo mula sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 9. Na sabi dito, ang Biblia pong gagamitin ko yung Pinoy version po. Pero kung meron po kayong Bible, sabayan niyo po ako. Sabi dito sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 9. Pero kayo ang lahing pinili, mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos. Pinili para i-preach ang mga nakakabilib na ginawa ng Diyos. Tinawag niya kayo galing sa dilim papunta sa liwanag niya na sobrang ganda. Amen. Sa talata na yon, pagtuunan natin ang pansin yung tinawag niya kayo galing sa dilim papunta sa liwanag niyang sobrang ganda. Kaya masarap na makita parang yung kwento na na-experience nyo na ba yung yung nanood kayo ng sine. Di ba pagpasok po, madilim, ang hirap kumilos, ang hirap gumalaw, di mo makita kung ano yung nasa loob agad nito. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ng dahan-dahang lumiliwanag. Dahan-dahan nakikita mo yung upuan, at alam mo kung puno na ba o hindi pa. Yun yung kagandahan habang alam mo yung pinuntahan mo na, at alam mo rin na magliliwanag habang tumatagal. Kaya yung isang sinihan, yun yung nakita ko na magandang paglalarawan na habang kinikilala mo ang Diyos na buhay, mas nakikita mo yung buhay mo na binabago, na simula doon sa dilim, at meron ding liwanag, meron ding pag-asa na makikita tayo na habang nagpapatuloy tayo na sumusunod sa Kanya, mas nakikita natin yung liwanag, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Kaya mahalaga na makita natin. Pero ngayon, yung sinihan, nakapanood din ako ng sine ngayon sa SM. Maliwanag na pagpasok mo bukas na yung mga ilaw, kitang-kita mo na yung mga upuan. Pero noong una, ganoon talagang pagpasok mo napakadilim. Ang hirap kumilos. Kaya dito sa pag-uusapan natin, nawa makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, yung kanyang kagandahan loob, na mula sa kadiliman, dinala tayo doon sa liwanag na sobrang ganda. Muli po, buksan po ninyo sa Colosas, Kabanata 1, talata 3 hanggang 14. Ito yung ang prayer ng pasasalamat ni Pablo. Sige po, kung meron po kayong Biblia, sabayan niyo po ulit ako. Sabi po dito, 3, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, ang Tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ. Ang pinagpipray namin, pag pinagpipray namin kayo, nabalitaan kasi namin ang faith nyo kay Christ Jesus at ang pagmamahal nyo sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Nung una, nakarating sa inyo ang magandang balita. Narinig nyo ang tungkol sa pag-asa na ino-offer nito. Kaya nakabase ang faith nyo sa pag-asang
nakahanda para sa inyo sa langit. Patuloy na nadaragdagan ng mga nakakarinig ng magandang balita sa buong mundo at dumadami ang mga taong nabibless dahil dito. Sa ganitong paraan din, kumalat ang magandang balita sa inyo simula pa noong una niyong nabalitaan ang tungkol sa sobrang kabaitan ng Diyos at nalaman ninyo kung ano talaga ito. Natutunan ninyo ito kay Epapras. Siya yung mahal naming co-worker na tapat na naglilingkod kay Christ para sa inyo. Kwento niya sa amin kung paano kayo tinulungan ng Espiritu na magmahal ng kapwa. Kaya mula nung araw na nabalitaan namin ng tungkol sa inyo, hindi kami tumigil sa pagpipray na ipakita sa inyo ng Diyos ang lahat ng gusto niyang gawin ninyo. At naging matalino at marunong kayo sa tulong ng Espiritu. Pag nasa inyo ang mga ito, kakayanin ninyong mamuhay sa paraang gusto ng Panginoon at lagi ninyo nang magagawa kung ano ang nagpapasaya sa Kanya. Marami kayong magagawang mabubuting bagay at mas makikilala niyo pa ang Diyos. Pinagpipray namin na palakasin niya kayo sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya para magkaroon kayo ng pasensya at makayanan ninyo ang lahat ng bagay. At maging masaya kayong nagpapasalamat sa Ama kasi ginawa niya kayong qualified na makashare sa pamanang inihanda ng Diyos para sa mga taong pinili niya na nasa liwanag. Nirescue tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala niya tayo ng ligtas sa kaharian ng mahal niyang anak. Dahil sa Kanya, tayo pinalaya, ibig sabihin, napatawad na ang mga kasalanan natin dahil sa dugo niya. Amen. Doon po sa binasa natin, pag-usapan natin kung ano yung nangyari, ano yung ipinanalangin ni Apostol Pablo, ano yung paano nagkaroon ng pananampalataya yung mga taga-Colosas doon, at ano yung ipinalangin ni Pablo para sa mga taga-Colosas, saan inihambing ni Pablo ang pagkakaroon ng pananampalataya ng mga taga-Colosas. Sige po, isa-isahin po natin mula sa Kabanata 3 hanggang 4. Sabi po doon, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, ang Tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ, na pinagpipray namin kayo. Nabalitaan kasi namin na ang faith nyo kay Jesus Christ at ang pagmamahal nyo sa lahat ng pinili ng Diyos. Ano yung pinagpapasalamat ni Apostol Pablo sa Diyos para sa mga mananampalataya? Ano pa yung pinagpapasalamat ni Pablo? Yung makita, yung ipinanalangin, o yung ang pagmamahal sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Nung makita na yung mga mananampalataya dun sa Colossus, at kahit tayo, ganun din yung ginagawa natin. Once na nakita natin na merong matibay at sumasampalataya sa Panginoong Hesus, yung isang mananampalataya, nandun yung pananalangin natin, nandun yung tugon natin para tulungan ng Holy Spirit yung tao na yun. Yun yung pinapanalangin natin na magtagumpay doon sa gawain na pinagkatiwala sa Kanya. At nararanasan natin yun sa panalangin ng mga pastor natin, yung mga leader natin, na nagbibigay sa atin ng encouragement na magpatuloy tayo sa kabila ng mga pangyayari sa buhay natin. Kaya
yun yung nakita natin na merong uh, nagpipray para sa atin. At yun yung nakita natin kay Apostol Pablo doon sa doon sa mga mananampalataya sa Colossus, na dahil sa pananampalataya na nakita doon na sa verse 3-4 na ang pagmamahal sa lahat ng mga pinili ng Diyos ng kapwa mananampalataya. Kaya mahalaga yung bubulay natin ng salita doon sa mga mananampalataya. Doon sa 5 at 7, sabi po doon, nung una nakarating sa inyo ang magandang balita, narinig ninyo ang tungkol sa pag-asa na ino-offer nito, kaya nakabase ang faith nyo sa pag-asang may nakahanda para sa inyo sa langit. Patuloy na madadagdagan ang nakakarinig ng magandang balita sa buong mundo at dumadami ang mga taong nabibless dahil dito. Sa ganitong paraan din kumalat ang magandang balita sa inyo simula po nung una nung nabalitaan tungkol sa sobrang kabaitan ng Diyos. Nalaman ninyo kung ano talaga ito. Natutunan ninyo ito kay Epapras. Siya yung mahal naming co-worker na tapat na naglilingkod kay Christ para sa inyo. Papaano nagkaroon ng pananampalataya ang mga taga-Colossus? At kanino at ano ang kanilang narinig? At sino yung nagbahagi nito sa kanila? Narinig nila yung tungkol sa pag-asa na ino-offer nito. Tama, kahit ganun din tayo. Nagkaroon tayo ng interest dun sa mga salita, dun sa sinasabi ng isang tao. Kaya, isa pa dito, kaya nakabase ang faith ninyo sa pag-asang may nakahanda para sa langit. Dahil sa magandang balita, dahil dun sa pananalita na nagbahagi, nagkakaroon tayo ng basihan parang sa pagbili o sa pag-alok ng isang product o ng isang bagay na iniaalok sa atin. Nagkakaroon tayo ng interest. Kung pagkain ito, masarap to, matamis to, lalo na kung gusto mo. Kaya nakabase dun sa faith natin, dun sa pananampalataya natin, na mayroong pag-asang inihanda para sa inyo doon sa langit, na para sa atin, na kaya nandoon yung pag-asa natin na dahil doon sa binasa natin na talata, dahil doon sa mga pagsubok na dumating sa atin, yon nakita natin. Marami ang nagbi-bless at kumalat ang magandang balita. Yun yung isa na nakita natin pa doon, na paano nagkaroon ng pananampalataya yung mga taga-Colossus. Nakita rin natin na marami yung nakarinig nito, at yun yung nais natin na maibahagi rin sa iba, na marami yung mabless, marami yung madala doon sa liwanag, doon sa kagandahan ng loob ng Diyos na ikinukwento ng bawat isa. Yung nakukwentuhan natin, yun din yung ikinukwento natin doon sa iba. Kaya nga, naalala ko yung sinabi na gagawa ka, mag-oobserba sila, gagawa ka, tutulong sila, gagawa sila, tutulong ka, gagawa sila, mag-oobserba ka, gagawa sila, at mag-oobserba ang iba. Yun yung makita natin na ang magandang balita, dahil marami yung na-bless, yun, nagpapatuloy yung pagdami ng nagtitiwala sa Panginoong Hesus at nalaman na sobrang kabaitan ng Diyos. Yun, natutunan ninyo kanino to natin natutunan? Kay Epapras, sabi doon sa Colossus, na tapat na naglilingkod kay Christ para sa inyo. Yun, parang sa atin, kanino ba natin to natutunan? Marami tayong naririnig, pero sa akin, unang narinig ko yung magandang balita kay Pastor Purdy,
At doon nag-umpisa yung 2017. Pero marami pa na salita ng Diyos na narinig tayo doon sa mga mahal natin sa buhay noong una pa. Pero kumilos ang Holy Spirit dun sa tao na ginamit para mas mabless at mas tumanim sa puso at na kailangan din na maibahagi yung magandang balita. Kaya yon, sa tulong ng mga tao na sa pananalangin, sa pakikinig ng salita ng Diyos at doon sa tao na ginamit para makapagbahagi din ako, makapagbahagi din yung iba. Yun na yun sa pagkilos ng Lord. Yun. Sa verse 9 at 12, sabi doon, sige po, sabayin niyo po, 9 to 12. Kaya mula nung araw na nabalitaan namin ng tungkol sa inyo, hindi kami tumigil na mag-pray at na ipakita sa inyo ng Diyos ang lahat ng gusto niyang gawin ninyo, galing sa maging matalino at marunong kayo sa tulong ng Espiritu. Pag nasa inyo ang mga ito, kakayanin niyo ang mabuhay sa paraan na gusto ng Panginoon at lagi niyo nang magagawa kung ano ang magpapasaya sa Kanya. Marami kayong magagawang mabubuting bagay na mas makikilala niyo pa ang Diyos. Pinagpray namin na palakasin kayo sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya para magkaroon kayo ng pasensya at makayanan ninyo ang lahat ng bagay at maging masaya kayong nagpapasalamat sa Ama kasi ginawa niya kayong qualified na makashare sa pamanang inihanda ng Diyos para sa mga taong pinili niya sa liwanag niya na nasa liwanag. Ano kaya yung ipinanalangin ni Pablo para sa mga taga-Colosas? Nakita natin dito na ipakita sa inyo ang Diyos ang lahat ng gusto niyang gawin ninyo. Maging matalino at marunong kayo sa tulong ng Espiritu. Magagawa lang natin yung bagay na yon sa pamamagitan ng pananampalataya natin, ng faith natin, ikilos at tutulong yung banal na Espiritu para bigyan tayo ng karunungan at katalinuhan at yung nandun lagi yung kanyang pangako na anuman yung bagay na gawin natin, tiyak na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, na kakayanin ninyo ng mabuhay sa paraan ng gusto ng Panginoon at yung ano ang nagpapasaya sa Kanya. Yung mga bagay na dati nating ginagawa na nung tayo ay nasa kadiliman pa, na naaayon yung kalooban natin sa makamundo. Pero dahil dun sa narinig natin na salita, yung magandang balita, na dahan-dahan tayo, araw-araw tayong inaalis ng Panginoon dun sa madilim na bagay na yon, madilim na lugar na yon. Kaya dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu, makakayanan nating mabuhay ng naaayon sa kanyang kalooban at yung magpapasaya sa kanya. At yun yung pinapanalangin ng mga pastor natin, mga leader natin. At ganun yung ipinanalangin ni Pablo para dun sa mga taga-Colosas na mananampalataya. Magagawa ng mabubuting bagay